Mabuhay! Welcome back mga katropa, nandito tayo sa Cabu Cemetery. Pala mga kasin. Bukas reunion ng mga family Abawag. O magkita-kita na lang tayo bukas sa resort ng Kalawagan. Yan. Ayun. Si Tita Carmen. Ere ang aking pamangkin na pogi. Anak ako ni Dado. Dado din ang pangalan. Dado rin yung pangalan pala ni tatay, ano? Ayan si Ate Estela. Ayan o, si Auntie Auntie Marites. Anak ni Susing na Abawag kamo. Yan. Yun. Si Auntie Stella. Ate Stella na Abawag. Anak ni Nana Susing. Taga Manaknak din. Manaknak Palayan City. Ayan na, ito throwback natin. Ito yung picture nila dati. Yan. Doon sa luma nilang bahay, doon sa Pagas, na tinayuan na ng ano yan? Tinayuan na ba ng parang chapel, ganun chapel? Yan. Gabi lang doon chapel ata. Ito si Auntie Stella dati. Ayan, yung picture. Yan. Diba? Pinakita natin. Oh. At saka yung maliit na bata, nakikita nyo ba yung kulot? Ayan o si Auntie Lo. Ayan o. Tita Marilu. Marilu Guerra. De la Peña Guerra. From Abawag de la Peña Clan. Ako kamo ng Abawag. Anak ni Lola Susing. Bunso nila tatay. Kuya Willie. Ayan o. Apo. Mga pinsan ko. Si Kuya Willie, anak ni Auntie Stella. Ayan, panganay. Ang kanyang may bahay. Pakilala po kayo. Si Ate Aileen. Ate Aileen. Ayan. Lola Anet, kapatid ni Lola Susing. Ito si Lolo Fred. Ito sa mga lodi natin. Hello, ito. Si Lolo Fred. Lolo Fred na Abawag. Pogi yan eh, maganda katawan niya, hindi siya tabain, ano? Laging dumadalaw sa Manaknak, maganda boses. naka-bike. Gitarista yan. Oo, tsaka maganda rin pala yung boses. Diyan pala namin naman na yung hilig sa pagkanta. Hindi, lahat ng Abawag mahilig sa kanta. Mahihilig talaga. Ito naman yung panganay ba nila tatay ito? Na kapatid? Hindi, Si Tito Rolando? Ay, hindi pala. Yung panganay nga pala si Tita Norma, tapos pangalawa naman. Anak ni Nana Susing na Abawag. Ano po ba yung nangyari sa kanya? Kasi hindi na namin na-meet. Ano yun, parang napasma. Ay, nagkasakit. Kasi 'di ba ang asawa niya taga Isabela. Gumapas sila. Gumapas ngayon, uso pa kasi yung hampas-hampas nung pag Mano-mano, ano? Mano-mano. So napasma ngayon, daw. napasma siya. Hindi ko na rin na-meet yung tito namin. Ay, pogi yun. Anong year po siya, ano? 1981 pa pala, no? 9 years bago ako ipanganak alam pala mo ba, nung araw, pagsasayaw yung parang si Victor Wood yun. Parang si Victor Wood. Hindi, totoo yun. Parang si Victor Wood, si Kuya Lando. Nakapolo ng puti yun. Parang si Victor Wood na, pati taas. Siya. Yung mga friend dati sa Facebook yung mga anak niya. Tapos nasa Saudi yung isa. Oo. Yung manggagaling. Halos sabay rin pala sila namatay nung taon na yun, 1981. Napakalungkot na taon para sa De La Peña family pala. 1981. Yung tito, ay Lolo Pireng namin, ganun. Lolo Pireng. Onofre De La Peña, ayan. Yung asawa kamo ng Pireng De La Peña, Abawag kamo sina Lola Susing. Asawa niya si Lola. Miss na kita, Lola. Mahilig magtimpla nung gatas ng kalabaw. Si tatay, napakasipag di kasi nagsisibak pa ng kahoy. Alam mo sobrang sipag. Yung magkapatid na yun, si Nana Susing at saka si Tata. Ayun, ako, pagbibidahan yung siya ang dalawang magkaututan nila sa terrace to. Kakawayan ng pangalan. Tito Insu po ba ito? Tito yung Narciso po Ulalan po. Tito namin na yung asawa po ni asawa niyo po. Ano po yung palayo po? Ansing nga pala. Ansing. Ano naman po yung ano po ba yung kinamatay niya? Di ko rin masyado na Ay, binangungot. Oo. Hindi na nabising. Ating parang ating yun ating di ba naaalala mo ba ating nung nagpagamot ako nung nandun kayo na nung ako yung anak ko tinatanggal yung pangalan ko. Tito Pete. Ay, napaka-talented. Masayahin kong tito na miss na namin. 2010 siya pala inatake kasi sa puso, Hindi na siya umabot nung buhay sa ospital. 2010 pala yun.
Ito naman si Kuya Epleng, Jeffrey Guerra. Ayan. Panganay ni Auntie Tess. Ayaw, pangalawa dahil Ate Oyang nga pala. Ate Oyang yung panganay. 2008. So 42 years old na sana siya ngayon. Or what not. Kuya Epleng, lagi nagbibigay sa akin ng mga alagang mga pet. Yung kalapate, mga pugo ko na mahilig kami mag-alaga ng mga pet. 42 years old na dapat siya ngayon pala. May maliit na dito, may maliit na angel dito. Tulusan din nga. Ayun pa ba? Ayun yung maliit. Tulusan na nga rin daan natin. Tulusan na rin natin yung maliit na puntod dito. May angel dito na maliit. Ito pa rin tayo sa sementeryo sa Kabu. Hindi na ganong kainit. Kasi alas 3 na tayo ng hapon nagpunta. Alas 5 na siguro. Mga before 5 na siguro. 4:25 na pala. Auntie Stella, good luck sa iyong operation pala. Magiging successful na operation yan. Yan. Sa Premier Medical Center. Tapulisin yung mga mag-o-opera, yung mga doctor and nurses. Biyernes pa yun. Basta ating lakasan mo loob mo, ating kapag doon na yung neto. Ito kami mga minsan. Kala na kasi matatandang abawan. Dati wala ditong shade. Courtesy pala ito ni Ate Jenny. Ate Jenny, thank you so much. Mga nasa New Zealand. Oo, thank you so much. Meron na kaming shade dito kapag dumadalaw. Kasi laki nung pinagbago nung lugar na to. Dati wala pa tong mga nakatayong structure na to Noong 2013, pinuntahan natin dito si Mark, ang aking best friend na namatay nung 2013, edad 24. Mas matanda lang sa akin ng isa ito si Mark. 1990 kasi ako, 1989 naman siya. Namatay sila pareho nung kanyang girlfriend na si Ana Joy Magtalas. Nakakahiwalay pala yung puntod ni Tito Gil, yung father niya na Gonzales. Andito si Ate Lynn, si Leonie Lynn Gonzales, yung ate na namatay naman noong 2019. Nasa Manila tayo nun. Ilang beses na nagpapakita sa akin sa panaginip si Mark 2 beses binabanguta ko si Nanay gumising. Huwag muna ako sunduin, Mark, hanip naman. Tulungan mo akong matupad yung mga pangarap. Ang cute nung kandila. Nakisindi lang tayo sa kabila para kay best friend, kay Mark. Ito naman kay Ate Lynn. Ate Lynn, miss you. Kapag galing Japan si Ate Lynn, laging may bigay na chocolate. Tsaka kapag kasama ko si Mark, talagang hindi ako niyang ginugutom. Talagang mayroong food. Miss na kita, bro. Ikaw siguro pinaka-successful sa lahat ng mga naging kabatch ko, naging kaklase ko sa Kabu. Napakasipag Regular na dapat siya sa SM nung na-aksidente siya. March 28 Naalala ko yun Huwebes Santo.
Eh sabi ko, pupunta sana kami ng Manawag ng Saturday or Sunday. Eh natuloy na pala silang magbakasyon. Day off nila. Makakasama niya yung mga katrabaho niya sa SM. Na aksidente sila sa pauwi. Galing silang Dupinga. Na-aksidente sila doon sa barangay Maligaya ba yun? Or barangay Ligaya? Sa Gabaldon. Naka-single silang motor nung girlfriend niya. Patay sila pareho. Nakabangga nila yung van na may namaneho ng kapitan ng Tanawan daw. Dito pa rin tayo sa Kabuk Cemetery. Dati mga walang laman yan eh. Ngayon, puno na. Paglipas ng panahon, 2013, 12 years ago. Alas 5 na pero marami pa ring mga pumupunta. Masarap nga magpunta na ganitong oras kasi hindi na masyado mainit. Dito nga pala tayo nakipark. Meron silang mga available parking. Kunin natin yung motor.